tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking pagsabog ang yumanig sa dalawa sa pinakamalalaking refinery ng langis sa Russia matapos ang pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Nangyari ang pag-ataking ito ilang oras lamang pagkatapos ng makasaysayang pagpupulong ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at US President Donald Trump sa Washington. Ito ang pinakabagong hakbang ng Kyiv upang palakasin ang presyor na pang-ekonomiya at pang-militar laban sa Moscow at pilitin itong makipagnegosasyon. Ayon sa ulat ng militar ng Ukraine, ang magdamag na pag-atake ay nagdulot ng malalaking sunog sa refinery ng Lukoil sa rehiyon ng Perm na mahigit 1,500 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Tinamaan din ang isa pang refinery sa Ryazan na may 400 kilometrong distansya mula sa hangganan. Ipinapakita nito ang lumalawak na kakayahan ng Ukraine na umatake sa malalayong target sa loob ng Russia. Ang dalawang refinery na ito ay may pinagsamang kapasidad na makagawa ng halos 220 milyong bariles ng produktong petrolyo bawat taon. Napakahalaga ng mga pasilidad na ito sa ekonomiya ng Russia dahil nakatutulong ang kita mula sa sektor ng langis sa pagpopondo sa mga operasyong militar at nagbibigay ito ng malaking kita sa pamahalaan. Ang pagkasira ng mga pasilidad na ito ay maaaring maging matinding dagok sa pananalapi ng Kremlin at sa kakayahan nitong pondohan ang digmaan sa mahabang panahon. Bagamat hindi pa nakukumpirma ng mga independenteng mapagkukunan ang kabuuang pinsala sa mga pasilidad, kinumpirma ni Ryazan Governor Pavel Malkov na 6 na tao ang dinala sa ospital matapos ang pag-atake ng mga drone. Ayon sa kanya, ang mga labi ng mga drone ay nagdulot ng sunog sa ilang hindi tinukoy na pasilidad na pang-industriya. Samantala, inilikas din ng kilalang online retailer na Wildberries ang mga empleyado nito sa rehiyon. Ang halos araw-araw na pag-atake ng Ukraine gamit ang mga drone na sila mismo ang gumawa ay nagdulot ng krisis sa gasolina sa loob mismo ng Russia. Nagiging sanhi ito ng matinding kahihiyan para sa Kremlin matapos ang mahigit 4 na taon ng malawakang pagsalakay nito sa Ukraine. Sa kabila ng mga sopistikadong sistema ng depensahang panghimpapawid ng Russia, nahihirapan pa rin itong protektahan ang napakalawak nitong teritoryo laban sa mabilis at malalayo ang paglipad ng mga drone. Ang matagumpay na mga pag-ataking ito ng drone ay naganap sa isang napakahalagang sandali sa diplomasya. Ilang oras bago ang mga pagsabog, bumisita si President Zelensky sa Washington para sa isang mahalagang pagpupulong. Layunin ng kanyang pagbisita na humingi ng karagdagang tulong militar mula sa Estados Unidos na itinuturing na pinakamalaking taga-suporta ng Ukraine sa pakikipaglaban nito sa mas malakas na puwersa ng Russia. Inilarawan ni Zelensky ang kanyang pagpupulong kay President Donald Trump bilang isang matagumpay na talakayan para sa kinabukasan ng kanilang bansa. Sa kanyang Truth Social account, sinabi naman ni Trump na isang malaking karangalan ang makapulong ang leader ng Ukraine. Idinagdag niyang napakaganda ng naging takbo ng kanilang pag-uusap sa likod ng mga saradong pinto kung saan tinalakay nila ang maraming mahahalagang issue. Sa kanyang post sa social media, binigyang diin ni Zelensky na dapat maramdaman ng Russia na bawat araw ng digmaang ito ay may mas mataas na halagang kailangan nitong bayaran. Sinabi niyang kailangang pahinain ang agresor at panatilihin ang presyor upang mas mapabilis ang pagtatapos ng labanan. Ipinapakita ng pahayag na ito ang determinasyon ng Ukraine na gamitin ang lahat ng paraan upang mapilitang umurong ang Russia. Ang mga kamakailang tagumpay ng Ukraine sa larangan ng digmaan ay labis na nagpahangga sa Washington. Nakatulong ang mga ito upang muling makuha ng Kyiv ang tiwala ng Estados Unidos, lalo na matapos ang ilang pag-aalinlangan sa simula ng ikalawang termino ni Trump hinggil sa patuloy na pagtulong sa Ukraine. Ang muling paglakas ng suportang ito ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa buong Europa na nag-aalalang baka maiwan itong mag-isa laban sa Russia. Bukod kay Trump, nakipagpulong din si Zelensky sa mahigit 60 senador mula sa dalawang pangunahing partido sa Senado ng Estados Unidos sa kanyang pagbisita sa Washington. Sa pagpupulong na ito, hinimok niya ang mga mambabatas na magpatupad ng mas matitinding parusa laban sa Russia. Layunin ng hakbang na ito na pahinain ang kakayahan ng Moscow na pondohan ang makinarya nito sa digmaan at pigilan ang patuloy na pananalakay. Upang higit na mapalakas ang depensa ng Ukraine, nakipagpulong din si Zelensky sa mga kinatawan ng Lockheed Martin at Raytheon sa Washington. Ang mga kumpanyang ito ay kilalang gumagawa ng mga sopistikadong armas tulad ng Patriot Air Defense System na lubhang kailangan ng Ukraine.
Ang pakikipagtulungang ito ay bahagi ng plano ng bansa na makagawa ng sarili nitong mga modernong armas sa tulong ng teknolohiyang Amerikano sa mga darating na taon. Ipinahayag ni Zelensky na tinatalakay na ngayon ng Ukraine ang magkasanib na produksyon at pagpapalitan ng teknolohiya kasama ang Lockheed Martin at Raytheon. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Trump na papayagan niya ang Ukraine na magkaroon ng lisensiya upang lokal na makagawa ng mga Patriot missile system. Magiging malaking tulong ito sa pagprotekta sa himpapawid ng Ukraine laban sa mga ballistic missile na madalas gamitin ng kaaway. Handa rin ng Ukraine na ibahagi ang makabagong teknolohiya nito sa drone na napatunayan ng epektibo sa labanan. Ayon kay Matthew Whitaker, ang US Ambassador sa NATO na bumisita sa Ukraine, ipinakita ng bansa sa buong mundo kung paano nagbibigay ng malaking bentahe ang mga unmanned system sa mas maliliit na puwersa laban sa mas malaking hukbo sa pamamagitan ng mga eksaktong pag-atake at mabilis na suportang logistical. Bagamat tila malabo pa ang agarang pagkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan sa kabila ng diplomatikong pagsisikap ng Administrasyong Trump, may mga positibong pag-unlad pa rin sa mga pag-uusap. Napagkasunduan ng mga opisyal ng Estados Unidos na ang mga pangunahing sugo ni Trump na sina Steve Witkoff at Jared Kushner ay maglalakbay patungong Kyiv sa lalong madaling panahon upang ipagpatuloy ang mga negosasyon para sa pagtatapos ng labanan. Sa panig naman ng militar ng Ukraine, nagkaroon ng unang pag-uusap sa telepono ang bagong talagang Commander-in-Chief na si Major General Mikhailo Drapati at si General Alexis Grinkiewicz ng US European Command. Tinalakay ng dalawang pinuno ang direksyon ng digmaan at ang kinakailangang suporta upang matiyak ang tagumpay ng Ukraine laban sa patuloy na agresyon ng Russia sa mga darating na buwan. Binigyang diin ni Drapatchi na sa yugtong ito ng digmaan kailangang palakasin ang mga operasyon sa iba't ibang larangan upang mapigilan ang pagpasok ng kaaway sa mga linya ng depensa. Idinagdag pa niyang dapat palawakin ang mga eksaktong pag-atake sa mahaba at katamtamang distansiya laban sa Russia. Ipinapakita nito ang mas agresibong estratehiya sa ilalim ng bagong pamunuan ng militar na bansa upang maprotektahan ang soberanya nito. Bukod sa mga refinery, naging aktibo rin ang Ukraine sa karagatan. Ayon sa isang mataas na opisyal ng militar, sinalanta ng kanilang mga unit ang 200 at isang sasakyang pandagat ng Russia sa nakalipas na 3 linggo sa Black Sea at Sea of Azov. Ipinapakita ng tagumpay na ito ang unti-unting paghina ng kontrol ng Russia sa mga estratehikong katubigang dati nitong pinangingibabawan. Iniulat din ng General Staff ng Ukraine ang matagumpay na pag-atake sa isang base pandagat na ginagamit ng Black Sea Fleet ng Russia, pati na rin sa isang himpilan ng radar sa rehiyon ng Bryansk malapit sa hangganan. Tinamaan din ang isang lugar na ginagamit sa pagpapalipad ng mga drone at isang mahalagang tulay sa rehiyon ng Donetsk na kasalukuyang kontrolado ng Russia. Layunin ng mga pag-ataking ito na putulin ang supply at mga linya ng komunikasyon ng kaaway na ginagamit sa pagdadala ng kagamitang militar. Sa kabilang banda, sinabi ng Russian Defense Ministry na pinabagsak ng kanilang mga sistema ng depensang panghimpapawid ang 275 drone ng Ukraine magdamag sa ilang rehiyon at sa Crimea. Gayunpaman, nagpatuloy ang pambobomba ng Russia gamit ang mga glide bomb sa Kharkiv at 17 pang lugar. Nagdulot ito ng malubhang pinsala sa hindi bababa sa 11 sibilyan sa nakalipas na 24 na oras. Sa kabuuan, ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mahalagang infrastruktura ng Russia at ang matagumpay na pakikipag-usap ni Zelensky sa pamahalaan ng Estados Unidos ay nagpapakita ng isang bagong yugto sa digmaang ito. Patuloy na umaasa ang Ukraine na ang makabagong estratehiya nito sa digmaan at ang suporta ng mga kaalyado ay magdadala sa bansa tungo sa ganap na kapayapaan at kalayaan upang muli itong makabangon sa hinaharap. Isang matinding pag-atake ang kasalukuyang napaulat mula sa Russia kung saan binaril at malubhang nasugatan ang pinuno ng isang kilalang kumpanya ng drone o unmanned aerial vehicle. Si Andrei Cherezov, direktor ng Russian Air Transport Company, ay tinarget ng hindi kilalang salarin sa labas mismo ng kanyang bahay sa lungsod ng Tula. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa bansa hinggil sa seguridad ng mga opisyal ng militar. Nangyari ang marahas na pananambang bandang 1:00 ng madaling araw noong Hulyo 29 habang pauwi si Cherezov mula sa trabaho. Binaril siya ng 3 beses sa malapitan bago pa man makapasok sa kanyang apartment.
Agad na tumakas ang suspek matapos ang pamamaril na nag-iwan kay Cherezov na duguan at walang malay sa mismong pintuan ng kanyang tirahan sa tula mga 150 kilometro mula sa Moscow. Ayon sa mga ulat mula sa lokal na ahensya ng balita na Astra at Izvestia, narinig ng asawa ni Cherezov ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa loob ng kanilang bahay. Nang buksan niya ang pinto upang tingnan ang nangyari, tumambad sa kanya ang duguang katawan ng kanyang asawa na nakasungasong sa sahig. Agad siyang humingi ng saklolo sa mga otoridad habang mabilis namang tumakas ang salarin sa dilim ng gabi nang walang nakakakita. Isinugod agad si Cherezov sa pinakamalapit na ospital kung saan siya ay kasalukuyang sumasailalim sa masusing gamutan ng mga doktor. Ayon sa mga medikal na ulat, kritikal ang kanyang kondisyon dahil sa mga tinamong sugat sa maseselang bahagi ng katawan. Bagaman ligtas sa agarang panganib ang ilang bahagi, nananatiling tikom ang bibig ng mga doktor at opisyal hinggil sa kanyang kasalukuyang lagay ng kalusugan sa ngayon. Agad na naglunsad ng malawakang investigasyon ang mga federal na taga-usig ng Russia hinggil sa tinawag nilang isang tangka sa pagpatay o attempted murder. Sa ngayon, pinangungunahan ng Investigative Committee ng tula ang paghahanap sa salarin. Sinusuri na ng mga eksperto ang mga ebidensya sa pinangyarihan ng krimen upang matukoy ang motibo sa likod ng marahas na pag-atake na ito na tila pinagplanuhang mabuti ng mga suspek. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Investigative Committee ng Russia sa tula na kasalukuyan silang nagsasagawa ng mga operasyon upang makilala ang salarin at linawin ang lahat ng mga detalye sa likod ng insidente. Tinitingnan ng mga otoridad ang lahat ng posibleng anggulo, kabilang ang koneksyon ng biktima sa industriya ng pagtatanggol at ang kanyang papel sa pagbuo ng mga kagamitang militar para sa hukbong sandatahan. Ang kumpanyang pinamumunuan ni Cherezov ay itinatag noong taong 2022 sa lungsod ng Tula. Nakatutok ang kanilang operasyon sa pananaliksik at pagpapaunlad sa larangan ng natural sciences at engineering. Sa loob ng maikling panahon, mabilis na lumago ang kumpanya at naging isa sa mga pangunahing supplier ng makabagong teknolohiya para sa mga estratehikong proyekto ng pamahalaan ng Russia. Batay sa mga opisyal na record ng negosyo sa Russia, nakapagtala ang kumpanya ng kabuang kita na umabot sa 110 milyong rubol o katumbas ng humigit kumulang 1.43 milyong dolyar noong taong 2023. Ang netong kita naman nito ay umabot sa humigit kumulang 87,100 dolyar na nagpapakita ng matatag na pag-unlad ng kanilang negosyo. Kilala ang kumpanya ni Cherezov sa pagbuo at paggawa ng tanyag na combat drone na tinatawag na OVOD. Ang OVOD ay isang uri ng Unmanned Aerial Vehicle o UAV na kasalukuyang aktibong ginagamit ng militar ng Russia sa nagpapatuloy na labanan sa Ukraine. Dahil sa pagiging epektibo nito sa labanan, naging napakahalaga ng papel ng kumpanya sa modernong pakikidigma at sa pagsuporta sa mga operasyon ng kanilang mga tropa. Ang mga drone na OVOD ay idinisenyo para sa mga mapanganib na misyon tulad ng pagmamanman at direktang pag-atake sa mga target ng kalaban. Ang tagumpay ng teknolohiyang ito ay nagdala kay Cherezov sa listahan ng mga mahahalagang personalidad sa sektor ng depensa ng Russia. Ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala ang maraming eksperto na ang pag-atake sa kanya ay may kinalaman sa kanyang ginagampanang papel sa digmaan. Ang pag-atake kay Cherezov ay nagpapakita ng lumalaking banta sa seguridad ng mga individual na may kinalaman sa industriya ng militar sa loob ng Russia. Sa nakalipas na mga buwan, marami ng insidente ng pananambang at pambobomba ang naganap na nagtatarget sa mga opisyal at siyentipiko. Ang ganitong mga pangyayari ay nagdudulot ng matinding takot at pangamba sa buong bansa hinggil sa kakayahan ng kanilang panloob na seguridad. Hindi ito ang unang pagkakataon na may pinaslang na mataas na opisyal sa Russia. Noong Disyembre ng taong 2025, isang malakas na bomba ang sumabog sa isang sasakyan sa timog na bahagi ng Moscow. Ang naturang pagsabog ay nagresulta sa pagkamatay ng isang mataas na opisyal ng militar na nagpakita ng kahinaan sa seguridad ng mga pangunahing tauhan ng pamahalaan sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa rehiyon. Kinumpirma ng Investigative Committee ng Russia na ang target sa nagdaang pagsabog na iyon ay si Lieutenant General Fanil Sarvarov. Si Sarvarov ay binawian ng buhay dahil sa matitinding sugat na natamo mula sa pagsabog. Ang insidenteng ito ay nagmarka ng isa pang seryosong pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia na naglalayong pahinain ang pamumuno ng kanilang militar sa gitna ng matinding tensyon sa labas ng bansa. Maraming analista ang nag-uugnay sa mga pag-ataking ito sa nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine.
Ang pag-target sa mga gumagawa ng armas at mga general ay nakikitang diskarte upang guluhin ang supply chain ng militar at pahinain ang moral ng mga sundalo. Bagaman walang direktang pag-amin ng kabilang panig, malaki ang hinala ng Moscow na may kinalaman ang mga banyagang ahente sa mga marahas na aksyong ito. Sa lungsod ng Tula, naging lubhang tensyonado ang kapaligiran matapos ang pamamaril kay Cherezov. Ang Tula ay kilala bilang isang pangunahing sentro ng industriya ng depensa sa bansa, kung saan matatagpuan ang maraming pabrika ng armas at bala. Ang pag-atake sa isang kilalang leader ng industriya doon ay nagbunsod sa mga lokal na autoridad na higpitan ang seguridad sa paligid ng mga katulad na pasilidad at opisyal. Ang digmaan sa Ukraine ay madalas na tinatawag na digmaan ng mga drone, kung saan ang parehong panig ay lubos na umaasa sa teknolohiyang ito para sa bentahe sa labanan. Dahil dito, ang mga inhinyero at direktor ng mga kumpanya ng drone tulad ni Cherezov ay naging mga pangunahing target ng mga lihim na operasyon. Ang kanilang kaligtasan ay naging isang malaking hamon para sa mga lokal na ahensya ng intelihensiya. Naharap ngayon sa malaking hamon ng mga investigador sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng salarin dahil sa kakulangan ng mga direktang saksi sa oras ng krimen. Sinusuri na ang lahat ng mga kuha ng closed-circuit television or CCTV sa paligid ng lugar upang mahanap ang naging ruta ng pagtakas ng suspek. Hinihimok din ng mga pulis ang sinumang mamamayan na may mahalagang impormasyon na makipagtulungan sa kanilang tanggapan. Bagaman wala pang opisyal na pahayag ang Kremlin hinggil sa insidente, inaasahang magpapatupad sila ng mas mahigpit na mga panuntunan sa seguridad para sa mga pribadong kontratista ng depensa. Ang proteksyon sa mga siyentipiko at negosyante sa larangan ng teknolohiyang militar ay nakikitang kritikal upang matiyak na hindi maantala ang produksyon ng mga makabagong kagamitang pandigma na kailangan ng bansa sa ngayon. Sa pagbubuod ng balita, nananatiling nasa kritikal na kondisyon ang direktor na si Andrei Cherezov matapos mabaril ng 3 beses sa labas ng kanyang bahay sa Tula. Ang kanyang kumpanya na gumagawa ng tanyag na OVO drones ay may napakahalagang papel sa militar ng Russia. Patuloy pa rin ang paghahanap sa salarin habang ang bansa ay nahaharap sa panibagong serye ng mga pag-atake sa kanilang mga opisyal ng depensa.